Ang sabi ng Secretary General, sa food daw. Pero di ba, as a public servant, di ba pwedeng gamitin ng bawat isa sa mga official na ito yung kanilang sari-sariling sobrang allowance, allotment sa kanila ng taong bayan para sa food? So ready na daw yung detention facility. Eh di ba dapat mas pinagtutuunan ng pansin yung paghuli dito kay Go Waping? Only in the Philippines lang yung talagang ina-announce pa na okay, ready na po yung detention na paglalagakan dito sa suspect. Pero asan yung suspect? Welcome back mga nerds. Okay, so pag-usapan naman natin ang politika dito sa Pilipinas. So yun nga, napanood ko ang SONA ni Pangulong PBBM and ang masasabi ko lang is, it's very underwhelming. Umabot sa 90 minutes ang speech niya pero dalawa lang ang nag-resonate na message. The rest are very boring report. Napanood nyo ba? Well, kung napanood nyo, yung last message niya lang about West Philippine Sea at Pogo ang nag-resonate sa mga viewers. Kayo, may natandaan ba kayo sa mga progress report niya? Wala? See what I mean? Pwede niyang isamaras into 20 minutes lang yung SONA. Siguro pag gano'n, nakatipid pa tayo ng 20 million sa budget na yan. And speaking of the 20 million budget, hindi ko maintindihan kung bakit umabot ng ganyan kalaking halaga samantalang sa batasan lang naman isinagawa yung SONA. Maiintindihan ko pa kung sa Luneta Grandstand ito ginawa dahil kailangan doon ng malaking budget. Diba? Eh hindi. Sa batasan building kung saan pumapasok sa kanilang normal na trabaho itong mga kongresista. So, anong extra security ang kailangan doon? Eh, lahat ng mga kongresista na regular pumupunta doon with their regular security. Ilan lang naman ang dagdagdag, si Presidente at ang mga 24 senators at mga asa-asawa nila. So, mga 50 people lang plus a few more guests. Diba? Ba't umabot ng ganun kalaki? So, para saan yung 20 million? Sa mga bagong barong Tagalog at gown na isusuot nito mga official na ito? Ang sabi ng Secretary General, sa food daw. Pero di ba, as a public servant, di ba pwedeng gamitin ng bawat isa sa mga official na ito yung kanilang sari-sariling sobrang allowance, allotment sa kanila ng taong bayan para sa food? Ba't kailangan mag-budget ng extra para doon? Buti na lang internet age na ngayon. So nalaman natin tuloy na may mga issue ganyan pala na 20 million ng budget. Siguro mga nakaraan pa doon, hindi natin nalaman, baka mas malalaki pa ang naging budget sa mga SONA nun. Anyway, so anong nangyari dito sa issue ng Pogo? Okay, so ban na nga yung Pogo effectively ayon sa sinabi ni PBBM doon sa SONA niya. So yun nga, ready na raw yung detention facility na paglalagakan itong si wanted Go Waping, the son child of Nature Farm Garden, aka Alice, hindi ko po alam, Your Honor, go. So ready na daw yung detention facility. Eh di ba dapat mas pinagtutuunan ng pansin yung paghuli dito kay Go Waping? Only in the Philippines lang yung talagang ina-announce pa na okay, ready na po yung detention na paglalagakan dito sa suspect. Pero asan yung suspect? Di ba? Mas prioritize yung para doon. Isang factor dito yung pagiging sobrang publicity ng investigasyon at hearing. Dito lang talaga sa Pinas yung lahat ng detalye sa iniimbestigahan ina-announce sa buong mundo. So ang nangyayari tuloy, nakakapag-ready yung mga suspect kung paano nila malulusutan yung investigasyon. Di ba? Sa US kasi, ang pag may investigasyon, ang sasabihin lang usually ng mga investigador sa press con, FBI or police, iniimbestiga na po namin ang mga lahat ng person of interest at dahil po sa sensitivity ng kaso, ay di po kami makakapagbigay ng pangalan o detalye para dito. That's it. Yun lang, ganun lang announcement. No findings whatsoever. And then yun, after a week or two, next na mababalitaan mo na lang ay nahuli na ang mga suspect at nakadetain na at sasampahan na ng kaso mga ito.
Diba? Ganon. That's it. Walang announcement na tungkol sa preparation ng detention facility whatsoever. Diba? Eh dito, halos lahat ng detail ipapaalam sa madla. Kaya tuloy na pipreempt ng mga suspect kung anong dapat nilang gawin. At yun nga, hindi mo na mahahagilap sa oras ng pag-aresto. Kasi na-preempt na nila eh. Alam na nila yung mangyayari, nabalitaan na nila eh. Diba? Excessive announcement sa mga investigasyon. So yun nga, hindi na mahagilap hanggang ngayon itong si Go Huaping. Pero sabi ng lawyer niya, andito pa rin daw sa Pinas at haharapin daw ng mga paratang sa korte. Eh, attorney. Sa Senate nga lang, hindi makaharap yung kliyente mo. Eh, lalo pa sa korte. Diba? Yun nga, hindi makaharap sa Senado, pero laging nasa Facebook. Sabi nga ni Senator Hontiveros, ang daming time sa Facebook, pero ang pagharap sa Senado, hindi magawa. Sumulat pa itong si Go kay Senator Chis Escudero at nagsosorry at paawa hinggil sa kaso niya. Eh, syempre, itong si Chis, dinismiss. Oh, very rhyme. Dinismiss niya yung appeal. Alice Go, talk to the hand. Just show up in the Senate hearing and then we can talk. Yan naman ang banat ni Senator Chis Escudero. In connection dito sa Pogo, so may isang bagong entity naman na nalilink dito sa investigasyon na ito. Ito nga si Cassandra Ong daw. Pero wala pang ideya ang mga investigador kung Chinese ba ito, Pilipino, anong connection niya sa Pogo. So wala pang konkretong detalye pero sikat na sa madla itong si Cassandra Ong. At syempre dahil nga sa excessive information na yan na isiniwalat sa publiko, ay malamang hindi na rin mahagilap itong si Cassandra Ong. Kasi nalaman niya na link siya, okay, so magagawa niya na ng paraan para makaiwas sa investigasyon. Common sense. I think kailangan ng ating mga investigation agency na magpadala ng mga representative sa ibang bansa para mag-research at mag-aral ng mga bagong effective na paraan sa investigation. Dahil kailangan talagang i-update yung skills at knowledge ng mga investigador natin. Hindi yung tulad ngayon na laging natatakasan ng mga suspect. Oh well, only the Philippines. That's it mga nerds. We'll see you again on our next episode.